Oh, Saripda. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasambong baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Saripda! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Saripda! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Saripda! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Saripda! Salvasyon! O ano, Max? Kumusta yung tauhan natin na tamad? Binigyan mo na ba ng leksyon? Oo. Pinakulong ko muna. Ano? Bakit mo pa pinakulong? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pasimento mo siya ng buhay? Oo naman. Darating tayo dyan. Pero sa ngayon, pinakulong ko muna. At pinabugbog ko na. Para makita ng iba nating tauhan. At nang hindi nila paparisan. May katwiran ka dyan. Kahit pala papaano may utak ka. Oo naman. Nakakaalam mo sa akin. Siya nga pala. Nabanggit ko na ba sa'yo ang tungkol sa job application ni Saripda? Anong sinabi mo? May job application si Saripda? Oo, si Saripda. Sinong Saripda? Sino pa? Di si Saripda Salvacion na dating supervisor ng hasyenda. Ano? Oo. Tulad ng narinig mo, nag-a-apply ng trabaho si Saripda sa negosyo mo. Papaanong napasok sa negosyo ko ang Saripda na yun? Alam mo naman na ayaw ko sa babaeng yun, hindi ba? Bakit mo siya pinapasok sa negosyo ko? Pwede ba? Isang tabi mo muna ang personal mong galit sa kanya. Basta! Ayokong katrabaho si Saripda. Magandang hapon po, Gobernadora. Magandang hapon din. Halika, pumasok ka. Maupo ka. Salamat po. Yung pinapatrabaho ko sa'yo na online company.
May alam ka na ba? Hindi ko pa sasabihin sa kanya ang tungkol sa natuklasan ko. Saripta, Kwan po, may minamanmanan lang po ako at naghihintay ako ng magandang pagkakataon para makapasok ako. ganun ba? Akala ko may positibo ka nang nalaman. Wala pa pala. Mayroon sana kung ipapagawa sa'yo. Pwede naman po, Gob. Habang minamanmanan ko ang grupong sinabi ninyo, ay gagawin ko yung gusto nyong ipagawa sa akin. Sa bagay, tama ka. Hindi naman lahat ng oras ay naroroon ka na nagmamanman. O sige, ihanda mo ang iyong sarili dahil may ipapagawa sana ako sa iyo. Ano po yun, Gobernadora? Gusto kong sundan mo si Senador Buen Camino. Ho? Bakit? Ayaw mo? Bakit ho si Senador Buen Camino ang magiging mission ko? Akala ko ba ay yung mga masasamang loob lamang? Yun lang nga. Ang mission mo ay tugisin ang mga masasamang loob. At bahagi ng plano ng masasamang loob na yon ay si Senador Buen Camino. Ha? Ano bang inaayawan mo kay Saripta? Wala naman siyang masamang ginawa sa'yo. Naiinis nga ako sa babaeng yon. Tapos, makakasama ko pa sa mismong negosyo ko. Negosyante ka, hindi ba? Kung negosyante ka, huwag mong pairalin ang nararamdaman mo. Ang isipin mo kung paano ka makikinabang. Tulad ni Saripta, pakikinabangan mo ang kanyang katalinuhan. Teka nga muna. Nakausap mo na ba ng personal ang babaeng yon? Hindi pa. Wala pa akong planong magpakita at magpakilala sa kanya sa ngayon. Kung ganun, bakit mo siya inirekomenda sa akin ngayon? Nirekomenda rin kasi siya sa akin, ni Nika. Sinong Nika? Si Nika na naging trabahador din ng asyenda. Ano? Natapos din ang pagluluto ko. Teka nga't babasahin ko muna itong headline sa newspaper. Isa namang tao ang natagpang patay sa isang ilog na malapit sa munisipyo. Ay, ano ba naman ito? Hindi na matapos-tapos ang krimen? Kawawa naman ang taong nabibiktima ng hindi makatarungang kamatayan. Nagriring ang cellphone ko. Si Gobernadora pala. Gob, magandang hapon po. Gusto kong pumunta ka dito sa Kapitolyo at may ipapagawa ko sa iyo na isa pang misyon mo. Si Nika ay isa sa mga staff sa online gambling natin? Oo, kinuha ko siya. Tinuruan at ngayon ay magaling na sa kanyang trabaho. Bakit ba nagdidesisyon ka ng hindi ko nalalaman, ha? Bakit pa? Kailangan ko pa bang ipagbigay alam sa iyo ang lahat? Para naman sa negosyo ang ginagawa ko. At isa pa, kilala na natin si Nika.
Kaya bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo? Dahil hanggat maaari, ha? Ayokong malaman ng mga kababayan natin ang tungkol sa negosyo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman alam ni Mika na ikaw talaga ang nagmamay-ari ng negosyo eh. At tulad ng sinabi mo, sa paningin ng lahat, ako ang may-ari ng negosyo mo. Ay, makakakain ng marami nitong asawa ko. Paborito ko itong pagkain na pinabalot sa akin ni Senyor Simon. Mga kabarangay, pumunta kayo sa may tulay. Tingnan ninyo, baka kapamilya na ninyong na doon. Ano? Si Steven Asinto Si Steven? Natagpuan patay sa may ilaw. Nako, si Steven na sinto-sinto na natagpong pati sa may ilaw. Nako, ano bang nangyayari ito? Natagpo ang patay sa may ilog. Nawala ng lamang loob. Ang iba sinasabing pinatay daw siya ng aswang dahil nga nawawala yung lamang loob. Ano? Ibig mong sabihin, napasok na ang barangay natin ng aswang? Oo, pero ibang sinasabi ng mga pulis na nag-imbestiga sa pangyayari. Baka daw kagagawan yun ng isang sindikato ng human trafficking. Human trafficking? Oo. Ang human trafficking kasi ay krimen na ginagawa ng karamihang sindikato na hindi lamang sangkot ang mga kadalagahan na sex ang pangunahing binibenta nila, kundi maging ang mga lamang loob ng tao. Ano naman ang gagawin ng sindikato sa mga lamang loob ng tao? Kakainin ba ng mga miyembro ng sindikato ang mga lamang loob na kinukuha nila sa tao? Nako, bukod sa sex, napag-isip-isip na rin nila na kapakipaginabang na rin ang mahalagang parte ng katawan ng tao, tulad ng kidney. Maging ang mata ng tao nagiging kapanipakinabang din dahil mga binibinta nga nila ito ng mahal. Ada? Ay, nako. Nag-aalala tuloy ako ngayon para sa apo ko. Teka, tatawagan ko siya para pag-ibayuhin niya ang kanyang pag-iingat. Bakit po? Sangkot po ba si Senador Buencamino sa krimen? Alam mo, may natanggap kasi akong ulat na may gustong magpapatay sa kanya. At dahil kaibigan ko si Senador Buencamino, gusto ko siyang maprotektahan sa pamamagitan mo. Gagawin ninyo akong bodyguard ni Senador Buencamino? Yun ho bang ibig niyong sabihin? Parang ganun na nga. Pero hindi sa paraang naisip mo. Dahil ang trabaho mo ay susundan mo lamang ang kanyang sasakyan bukas ng gabi. Opo, gagawin ko po ang pinapapagawa ninyo sa akin, Gobernadora. Oh, may tumatawag yata sa cellphone mo. Sagutin mo na. Sige, yun lamang ang sasabihin ko sa iyo. Ang sundan mo, si Senador Buencamino.
Oh, sweetheart, napatawag ka. Nabanggit mo kasi sa akin ang pangalang Nika eh. Oo, Sino nga yung Nika na yon? si Nika na dating nagtatrabaho sa hacienda na naging nobya mo. Teka, bakit mo nga pala tinatanong, ha? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Nobya mo pa rin ba si Nika hanggang ngayon? Anong naging nobya ko? Hindi ah. Sus, kunwari ka pa. Siya nga ang dahilan kung bakit ako napilitang umalis sa bayan natin eh. Ano? Si Nika ang dahilan ng pag-alis mo noon sa asyenda. Oo, Yan ang abang sinasabi ko eh. Nang ginala ka sa akin at hindi mo ako kinausap. At nang masama pa doon, umalis ka nang hindi mo lang ko kinausap. bakit? Totoo naman ang hinala ko, hindi ba? Naging kayo ni Nika. O baka naman hanggang ngayon, kayo pa rin. Oy, Miss Beautiful, para sabihin ko sa'yo, hindi ko nobya si Nika. At kailanman, hindi naging kami. Dahil isang babae lang tinitib ko ng puso ko at ikaw yun. Bakit mo siya tinatanong ngayon? Ang pangalang Nika kasi, ang nabanggit ng isa kong kasamaang pulis na nag-undercover sa pasugalan yun. Ano? Pasugalan yun? Oo, at hindi lamang yun nasasanggol sa online gambling, kundi nagpapautang ng malalaking halaga na may malalaki ring interest na pahirap sa ating mga kababayan na naghihirap ang buhay. I-read nyo ba kung ganun ang pasugalan yun? Oo, hindi muna dahil wala pa kaming sapat na ebidensya na magsasabing illegal ngayon. Kailangang makakuha pa kami ng sapat na ebidensya na magdidiin na talagang illegal nga ang pagpapasugal na yon. Tamang-tama, sweetheart. Naipasok ako ni Nika sa pasugalang yon. Ako mismo ang kukuha ng mga ebidensya laban sa pasugalang yon. Kumpirmada ko na yung sinabing pasugalan ni Gobernadora. Mabuti. Gusto kong iparade na ang pasugalang yun. Pero Gob, wala pa po kaming pinangawakan na matibay na ebidensya kung illegal nga Hindi yun. na kailangan na ang ebidensya. Dahil nasisiguro ko na illegal ang pasugalang yon. Kaya ipaparade ko na sa mga alagad ng batas. Opo, sasabihin ko kay Hepe. Pero Sarita, sabihin mo sa akin kung kailan nyo ririndin ang pasugalang yon para alam ko. Hindi totoo yung sinasabi mo! Hindi ako pumapali ng bayad! Kaya imposible ang sinasabi mo! Wala kang pakialam sa mga tauhan ko dahil hindi ikaw ang nagbabayad! Anong sinasabi mo? Paparating na ang mga pulis! May nakapagsabi sa akin. I-read ng mga pulis ang gusaling ito. Anong gagawin natin? Ha? Walang hiya ka! Dumiskarte ka ng sarili mo at huwag mong pakialaman ang diskarte ko! Magkano bang kailangan mo, ha? Magkano? Ano? Nasa bahay ka lang ngayon? Hindi ka kasama sa gagawing raid ngayon?
Hindi nga kasi out of duty na ako kaya sige na naman oh. Manood naman tayo ng sine. Oh, may mga dumating yatang... Hepe! Oh, may bisita ka yatang dumating. Sige, baka naisturbo na kita. Mga ganyan lang dumating pare. Kamusta nang ginawa ninyong raid? Wala pare. Negative. Anong negative? Hindi pala pasugalan yung kundi opisina. Ano? Opisina lamang yun pare. Hindi pasugalan pala. Anong hindi pasugalan? Samantalang sinabi ng ating undercover na online gambling yun. Call center lamang yun, pare. At sige, sasabihin ko kay Hepe na mali ang hinala nating online gambling ang negosyo. Naggusali na yun. Hello, David! Hello! David! Anong nangyari sa taon yun? Hindi na ako kinausap. Pero naririnig kong nakikipag-usap siya sa iba. Baka may mga dumating na magrireklamo. Hindi bale. Tatawag naman yun sa akin mamaya. Malalaman ko. Bakit ganun? Maliwanag sinabi sa akin ni Nika na address. At hindi lamang ako ang nakakaalam na address na yun. May undercover ang mga pulis. Bakit walang pasugalan? Noong nag-grade ang mga pulis, nasalisihan na naman ba ang mga pulis? Hindi kaya tulad ko ay may secret agent din ang mga sindikato na ito? Na nagbibigay ng impormasyon sa kanila. Kung meron man, yun ang dapat kong malaman. Ano ang gagawin ni Saripda sa kanyang nalaman? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvacion!